sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenas dias con usted todo. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa muli po, ito si Kuya Carlo para sa ating palatuntunang May Kasama Ka. Kumusta po kayo? Bali, alam nyo, sa umagang ito, very relevant pong ating pag-usapan dahil meron po mga balita na nakakalungkot. Ano po? Yun po ay tungkol po sa mental health. So, yun pong pag-usapan natin, ang mental health at ang ating mga PWD. Well, bago ako magpatuloy magsalita, bibigyan ko rin muna ng pagkakataon ng aking partner para bumati sa inyo. Kuya Joas, pumasok ka. Magandang umaga mga kaibigan. Araw na naman ng Sabado. Araw natin to. First Saturday of November. Kumusta po kayo? Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan. Ikaw pa. Kuya Carlo, kamusta po kayo? Yan, batiin natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway po kayo dyan. Nagkape na ba kayo? Dahil Sabado ngayon, alam namin na ang iba sa atin ay nagpapahinga, ang iba sa atin ay naglaan ng oras para makasama ang pamilya at kaibigan. Pero alam rin natin na sa araw na ito ay inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay dahil 1st of November. And ang pag-uusapan natin maya-maya lamang ay maaring related din sa araw na ito, lalo na yung katagang depression. So kaibigan, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin yan ng kung ano ba ang epekto nito, paano ba natin siya masosolusyonan, at idagdag pa natin dito yung issue o yung lumalaki o lumulobong statistic ng mga taong nag-undergo o nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kuya Carlo, ikaw may nais ka bang idagdag bago tayo magpatuloy? Well, kapatid, kanina hindi kita nasagot dahil ang inaasahan kong tanong mo sa akin, Kuya Carlo, nagkape ka na ba?
Hindi, ayoko sagutin yung tanong. Pero, Joas, mali yung tanong ko sa'yo. Nagkape ka na ba, partner? Ay, opo kuya, yan po ang ating ginagawa bago tayo umere sa radyo para tayo po ay may energy at tayo po ay, alam mo yun kuya, may good vibe. At syempre ang kape ay isa sa mga, ano natin yan, daily routine. Ayun, Kuya Carlo. Well, anyway, Joas, ako din, alam mo talagang, ayun sa palagay ko, yun yung kaligayahan natin dalawa na aside from the radio program, napakaganda yung pong nakaupo tayo at meron tayong isang tasang kape. Well, Joas, totoo yun. Yung sinabi mo kanina na ang ating pag-usapan ay tungkol sa yun, depresyon. Bale, ito nga, hindi ligid sa ating kaalaman. Ano po, may yung pong anak ng isang kapatid natin, si Kuya Kim at Chelsea, ay pumanaw. Ano po? Tapos ang isang suspecha nila dahil nagkaroon siya ng yung depression and all this, hindi natin alam. Pero balikunin na natin yung ideya na yun dahil para maiwasan, matulungan natin ang ating mga kapatid na yung mga dumadaan na hindi pala natin alam, mayroon pala silang depression. Of course, Joas, bale, aminin natin dalawa. Hindi tayo eksperto sa larangang ito, pero sa ating mga ginagawa, pwede tayong sa ating experience sa buhay-buhay, meron tayong mga konting tips na pwedeng makatulong sa lahat ng nakikinig sa atin. Lalong-lalo na yung mga kasama natin sa sektor ng mga PWD. Joas, anong masasabi mo doon? Ito naman kuya, tamang-tama, very timely, very relatable to kasi even tama ka Kuya Carlo, no, hindi po tayo expert, pero narito tayo para magbigay din tayo ng konting tip, buksan natin ang mga isipan ng mga nakikinig sa atin about depression. And syempre, maybe tayo rin po Kuya Carlo ay may mga pinagdaanan sa buhay na maaari na makatulong para ma-widen pa natin yung knowledge pagdating sa ganitong usapin. Ngayon Kuya Carlo, una natin pag-usapan muna na ang lahat po ng tao ay dumadaan sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ngayon, November 1, inaalala natin sa araw na ito yung mga yumao nating mahal sa buhay. And at some point, isa po yan sa mga nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao. Dahil kadalasan, hindi nila matanggap ang pagkawalay nila sa kanilang minamahal. Maaring ito ay very close sa kanila at mahirap para sa kanilang tanggapin na hindi na nila makakasama yung taong ito. Ang hirap mag-move on. And itong pagkawala ng isang taong ito ay maaaring maging dahilan para magkaroon tayo magkaroon tayo ng disinterest sa mga bagay-bagay sa ating mga ginagawa sa buhay. And Kuya Carlo, gusto rin natin syempre pag-usapan bago tayo dumako dun sa pinaka-highlight na topic natin. How do you cope when someone closest to yourself or someone important in your life passed away? Or nakaranas Joas, ka na ba ng ganon? Bale, actually, ako, ang unang karanasan ko dyan nung bata ako, yung mga tito ko, mga uncle ko, yun yung mga pumanaw. Mabuti sana kung ang term nga nila doon, yung parang nagkasakit o matanda, yung panahon namin, panahon pa ng gera kasi. Yung na-ambush, namatay yung mga uncle ko, gano'n. And then, itong lately ngayon, itong mga ilang taon na mga nakaraan, yung pagpanaw ng nanay at ng tatay ko. Ibig sabihin, ngayon, uli lang lubos ako. Wala akong, parang orphan na ako ngayon. Pero again, yun yung nagkukos actually, kapatid, ng yung yung kalungkutan. Pero ang maganda sa atin, meron tayong relasyon sa Panginoon, nagiging ang hold on natin is God is the Father of the fatherless. Yun yung sa atin. Pero yun as early as now, gusto na natin i-define, gusto natin mabigyan ng kahulugan. Ano ba yung pag-usapan nating pag sinabi nating depression?
Ito yung kasi, para malaman na agad, at least ma-lay down natin ng foundation ng kwan. Ito yung sobrang kalungkutan, di ba? For example, yung Mhm. nasabi mo, namamatay. Ito yung, tapos yung wala kang, dahil sa sobrang kalungkutan, wala kang ganang bumangon, parang wala ka ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Yun yung gusto natin i-zero in sa araw na to. Dahil sa atin, hindi lamang naman kasi yung pagpanaw sa atin. Minsan kasi meron ako nakakausap, yung katulad mo na dating nakakakita, biglang nawala ng pananaw. Yung dati si Kuya, yung guest natin, di ba? Mhm. Sabi niya, na-consider niya yung wala na yatang dahilan para mabuhay ako dahil dating nakakakita, biglang nawala. So yung ano to, yung uh, sudden change, pagbabago ay nawala ng kabuluhan yung mabuhay, So yun. Sa palagay ko yun yung isang mga area ng cause ng depression dahil sa mga ganyan. Of course, again, yung sa ngayon sa mga kapatid natin as we celebrate itong Undas, ano to yung All Souls Day, ano yun, All Souls Day, All Saints Day, ang tawag nila sa ganyan. Minsan kasi kapatid, yung dahil yung pagpanaw ng mahal sa buhay, meron silang unsettled issues. Sobrang Mhm. guilt, yun yung nararamdaman nila. So, Mhm. ikaw, ano yung gusto mo i-share pagdating sa ganyan? Ako naman, Kuya Carlo, no, marami rin naman tayo naranasan. Lahat po tayo nakaranas ng ganyan. But in my case, halimbawa na lang, no, onting kwento na lang. Of course, when someone or a member of your family died, syempre andun yung lungkot, andun yung, kumbaga, panghinayang na sana kasama pa natin sila. And personally po, dahil kumbaga ilang beses din naman nating napagdaanan yan, no, pandemic. Two of my titas died, no? And then years prior to that, my lola died, passed away also. And for me, eto na po masasabi ko, andun po yung lungkot, tama, andun yung lungkot, andun yung panghinay na sana kasama pa natin sila. And even until today, pa nakakausap ko yung mga ibang family members namin, kung paano kami mag-usap, naiisip din namin sila na sana kasama pa namin sila. But, ito yung perspective ko kasi iba kasi yung mawalan ka talaga ng ng mahal sa buhay lang na yung magulang mo. And nakita ko doon kung paano nag-cope o paano tinanggap ng mga cousins ko ang pagkawala ng kanilang mga magulang o ng kanilang magulang. And with that, masasabi ko na mahirap naman talaga na mawala ng isang mahal sa buhay kasi lalo na kapag magulang mo, hindi mo alam kung paano ka magsisimulang muli, hindi mo alam kung paano ka tatayong muli. But then again, I think it is also because of our prayers. Hindi man perfect yung pagbangon nila, hindi man perfect, hindi man talaga 100% na naka-move forward sila agad-agad. But then, nakita namin ng iba, ginamit na motivation yon to move forward, to give their best. May iba naman na struggling sila. And yet, masasabi ko rin na ang pagkawala ng isang tao, don't get me wrong po, no? It is just my perspective. Ang pagkawala ng isang tao ay nagiging breakthrough din o sabihin natin, nagiging daan din para mas maging maayos ang pamilya, ang kanilang naiwan sa buhay. And sana, Kuya Carlo, no, reminder lang po sa ating lahat, ngayon pong November 1, yes, it's okay to remember the pain, masakit, mawalan, but we also remember the legacy that they left behind. Ano ba yung naiwan nila sa atin? Ano ba yung mga natutunan natin sa kanila? And we remember the memories that we had with them. At sana maalala natin na it doesn't end there. Sana hindi lang November 1 natin siya inaalala, but sana sa bawat araw, nare-realize din natin na habang may buhay pa po tayo, we know how to um, spend time, we know how to appreciate everyone and everything.
even in the smallest things, no? Yun na po yung perspective ko dyan, Kuya Carlo. And gusto ko na pong dumako na tayo sa ating topic na depression kasi alam ko ng iba sa atin hinihintay na kung paano ba natin hihimay-himayin ang topic na ito, even if, ulitin ko po, we are not expert, but maybe because of our experiences along the way, we can be able to share something that would shape up your mind, your soul, your spirit to get out and to get through of the darkness you are going through right now. And Kuya Carlos, simulan natin, what is depression? Ano ba yung ibig sabihin ng depression na yan? Kasi may iba sa atin, sinasabi nila na naglulungkot-lungkutan ka lang, kumbaga ginagawa mo ng excuse na depressed ako, malungkot ako, wala akong gana sa buhay. You know, sometimes ganyan po tayo mga Pilipino minsan, no? With tinitingnan natin yung sitwasyon ng isang tao na parang we are invalidating their feelings. Na hindi, maligo ka lang, magiging okay. Baka gutom ka lang, depressed ka dyan, gutom ka lang siguro. No. Ito pong mental health issues na to, ito pong depression, we should take this seriously. Why? Because hindi naman natin alam talaga yung tunay na pinagdadaanan ng taong yan. Even that person, naguguluhan din yan sa kanyang nararamdaman. And for the record, what is depression? Depression is the constant feeling of sadness, and it is also an indication of losing your interest to do something that you want. Kumbaga nawawalan ka ng interest sa lahat ng bagay. Nawawalan ka ng interest sa buhay. Nawawalan ka ng interest to interact with everyone. In short, ina-isolate mo yung sarili mo at ginagawa mo, or ini-embrace mo yung pagiging mabigat na sitwasyon na meron ka. Kumbaga, you are secluding yourself. Yon, Kuya Carlo, ang meaning ng depression. Ikaw naman, Kuya, may gusto ka bang idagdag doon? I 100% agree on that sa senior mo, kapatid. Actually, last week, meron din kaming ganun similar topic sa Family Matters. Pero ito kasi, dahil kaya gusto natin i-share dito sa atin, dahil kapag sinabi mo, sabi mo, yung constant feeling of sadness, na parang wala ka ng dahilan parang mabuhay, parang ganun. To the extent, it's a very dangerous thing dahil hindi lang nag-isolate ka. Minsan, pagkatapos ng isolation, wala nang ganang kumain, lahat ng ganun. And to the extent, parang yung isang kausap ko nga, ang sabi niya, meron siyang naririnig na boses na sinasabi niya, matatapos naman to, di tapusin mo na ang buhay mo, ngayon pa lang. Parang ganun naririnig niya. And it's constantly listening na naririnig niya from herself, ganun So, pero merong intervention, kaya nga, ang sabi niya, ang intervention talaga, it's because somebody is praying for me. Alam ko, merong nagpipray sa akin. So, parang merong nagkaroon ng breakthrough. So, again, yung depression, maaaring ito ay sakit at maaaring spiritual oppression din to. Both yan pwede natin pag-usapan mamaya-maya lamang. Pero Joshua, Joas, bali yun, I really agree with you na kaya kailangan natin itong i-discuss ngayon. So hindi natin alam kung sino yan. Minsan, again, kami ng Tito Jeric mo at saka ni Mami mo, meron kaming friend na magkasama talaga namin, pero makita lang namin, all of a sudden natin, umiiyak na lang siya sa isang tabi. Tapos yun, later on, dahil nagbakasyon, naghiwa-hiwalay kami, umuwi ng probinsya din, all of a sudden, nalaman na lang namin, nag-commit siya ng suicide. Mm-hmm. So kami, hindi namin alam bakit yung gano'n. And we felt sorry because hindi namin na nakita na parang ganun pala yun. Meron pala siyang depression. Yung nasabi mo kanina, sinasabi, kaya mo yan, OA ka lang, kulang ka lang sa ligo, mga ganun. Pero meron pala talagang mas malalim, deep-seated na kailangan natin asikasuhin pagdating sa mga ganyan. O ikaw, Joas? Tama yan, Kuya Carlo, kasi para sa akin, ang nakikita lang kasi natin yung outside, how they act, how they speak, how they interact with people. Hindi natin nakikita what's going on inside of them. Kaya mahirap din talaga na magsabi tayo na baka depressed siya or
baka hindi naman siya depressed, no? Nobody can really, um, I think, say about it or diagnose, maliban na lang sa mga sabihin nating professionals or expert or even them na nakakaramdam. Kasi kung tayo, mga tao, naguguluhan tayo sa nararamdaman ng isang tao na yan, lalo na po sila dahil minsan malungkot sila, minsan masaya sila, minsan undecided sila. Kumbaga, yung emotions po nila nag-up and down din, and even them, they can't understand themselves. And Kuya Carlo, gusto ko rin, no, i-share to. I have a lot of stories about it. At alam ko na gustong-gusto to ng mga nakikinig sa atin, yung storytelling. So I think I have 3 or 4 um, stories na ibabahagi. Okay lang ba yon, Kuya Carlo? Bago tayo, Tuloy mo lang. Tuloy mo bago lang. tayo bago tayo magpatuloy sa bago tayo magpatuloy sa topic na ito. First story is, I think that was 2017 when I attended a summer camp. It is a youth summer camp intended for visually impaired individuals, youth camp. If you are familiar with RBI, Resources for the Blind, located po yan dito sa Quezon City. Meron din po yung office sa iba't ibang lugar. And ito, it caters syempre yung mga visually impaired. They do trainings, they do workshops, they assist VI individuals. Also, they help for employment and so on and so forth. Ngayon, way back 2017, konting overview lang po yan. Baka nais niyo po silang i-search. May idea na kayo about it. Now, going back to my story, way back 2017 when I attended the youth camp nga, and one of the pianists doon, ito ay base sa kwento lang na ikwento din sa akin, excuse me, ang nangyari po doon, isa po siya sa mga pianist or guitarist sa aming worship. And then, ang kwento po pala niya is, dati siyang sighted, and then meron po siyang naging asawa. And then, if my memory serves me right, nagkaroon po ng accident. I don't know kung anong klaseng aksidente yon. And then, that person, ang nangyari po sa kanya ay nabulag po siya because of that accident. And then, the worst part here is, nung nabulag po siya, his wife left him. So you see, yung dating okay ka, and then suddenly, it changed, no? Nawala ka na paningin, idagdag mo pa yung akala mong taong sasama sa'yo, tutulong sa'yo, aakay sa'yo, siya pa pala yung taong mangiiwan or magbe-betray sa'yo. Now, that is one of the reasons para magkaroon or ma-experience mo yung sudden, or I mean yung pinaka mabigat na kalungkutan that could lead to depression. And to add more, syempre hindi ko na po tinanong kung anong ginawa niya, kung anong klaseng pag-move on ang ginawa niya. But the result was, he engaged himself in serving others by being a volunteer sa mga youth camp nga na ito. Pagiging volunteer dahil siya ay mahilig sa music. So doon niya in-engage yung sarili niya. Now, kaibigan, bakit ko po share yun sa inyo? The main reason was, I want you to think, ano ba ang gagawin ko if ever something happened, or something like that happened to me? Ako ba ay susuko na lamang or ako ay lalaban ba? So that is my first question. Ako ba ay susuko na lang o lalaban ba? But in this case, sa case po ng sinasabi ko sa inyo na kwento, maybe he struggled, yes. Maybe he underwent or experienced depression, yes. Maybe at some point he wanted to surrender, he wanted to give up, yes. But still, he chose to fight. And where he is now, he is a volunteer serving his fellow visually impaired members or circle. So, ganun lang po yun. First question ko po sa inyo is, susuko ka na lang ba o lalaban ka pa? Next, the second story that I wanted to share with you is, ito pong kaibigan ko na ito, medyo during
pandemic kami nagkakilala. Magkasama kami sa isang training online. And then, along the way, nagkaroon na kami ng chance na mag-usap, nakapag-kwentuhan na kami. At until naglalabas na siya sa akin ng mga personal experiences niya, struggles, mga pangarap niya sa buhay. Ito pong taong ito, hindi lang po isa disability niya, 3. Ang tawag niya sa sarili niya is 3-in-1 daw siya. Kasi wala siyang, hindi lang isa ang disability niya, kundi 3. Number 1, he is a low vision. Pangalawa, meron po siyang condition. I forgot kung anong tawag, pero ito ay related or connected sa kanyang spinal cord or spinal column. And yung pangatlo po yung disability, siya po ay amputated. Siya po ay gumagamit ng artificial leg. So 3 po yun. Now, ito po yung kwento niya. Before daw, nung naranasan niya ito lahat, kasi siya pa visually impaired na, meron pa siyang problem sa kanyang spinal, plus amputated pa siya. Ang sabi niya sa sarili niya, ano ba ang mangyari sa buhay ko? I'm helpless na, I'm hopeless na. May pag-asa pa ba? May mangyari pa ba sa buhay ko? Gusto kong mag-aral, gusto kong maging successful, gusto kong gawin yung mga bagay na gusto ko. Pero I am hindered by my disability. And lagi siya nasa bahay lang kasi hindi siya nag-aaral. Meron din siyang friends, pero syempre, aminin natin, if you have disability, sometimes or oftentimes you are limited. And the story goes like this. One day, gusto niya talagang i-end up yung life niya. Gusto niya nang mag-suicide. And then, malapit sa bahay nila, merong parang ilang story building yon na pwede kang umakyat. Tapos, pag umakyat ka doon, makikita mo yung parang buong city o buong lugar na yon. So, that day, umakyat siya sa taas. And then, he is just praying. Nagpipray lang siya. Until gusto niya nang tumalon sa building na yon. Kasi parang ang bigat na ng problema niya. The family, the finances, the social aspect, lahat. Halo-halo na po. Nagiging emotional na siya. Hindi niya na alam kung ano yung gagawin. So, ang sabi niya, gusto ko ng quote-unquote, gusto ko nang mamatay. So, he was about to step doon sa edge na ng building na yon. And ang sabi niya lang, ang prayer niya, Lord, kung meron pa po akong purpose, may mission pa po ako, bigyan niyo po ako ng sign. Sabi niya kasi, based sa kwento niya, doon daw po sa lugar na yon, bihira lang daw yung may dove. Bihira, kalapati yata yung Tagalog, no? Bihira lang daw yung may dove or kalapate. And then sabi niya, Lord, kung sakaling meron pa akong mission, gusto mo pa akong mabuhay, may gagawin pa ako, give me a sign. Pwede po bang magpakita kayo sa akin ng dove, kalapate? And then, nung ilang minuto na wala pa rin talaga, gusto niya talagang tumalon. And after quite some time, bigla siya nagulat. Kasi biglang may dumating na dove, may kalapate. And nung nakita niya yung dove na yon, he cried. No, umiyak po siya. And talagang, sabi niya, na answered prayer talaga yon. No, for men out there, hindi po kabawasan sa atin yung umiyak tayo, hindi po kabawasan yan na iluhod natin, ilabas natin na nararamdaman natin dahil the more na isuppress natin yung emotions natin, yung feelings natin, the more that it will just comes worse. So kailangan natin siyang ibuhos talaga. So that time, umiyak po siya talaga, and nung makita niya yung dove na yon, he was reminded. Kasi the first time he attended Sunday service, and the moment he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, the Bible verse that he carried with him all throughout was Jeremiah 29 verse 11. I know that all of us, if not all, most of us, is familiar of that verse. Diba? Ang sabi po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and to give you, not to harm you, ang sabi doon. And nung maalala niya po yon, sabi niya, tama nga talaga. Jeremiah 29 verse 11, may plano pa pala talaga
si God sa buhay ko. And habang bumababa po siya ng hagdan, he was just crying and he told himself, this is the start of a new me. And fast forward, sana siya ngayon. He is also a volunteer in their church, sa youth. He also facilitate programs and projects for persons with disability at nakatrabaho ko rin po siya sa isa sa mga proyekto na ginawa namin. And now, he is still serving the community despite his disability. You know what, mga kaibigan? Yung una kong tanong, susuko ba o lalaban na lang? Pangalawa kong tanong sa inyo, the first time you knew about how wide the world is, what was your dream? Alalahanin natin, ano ba yung pangarap natin noon? Ano ba yung gusto mong gawin noon? Ano ba yung mga bagay na nag-fire up, nag-fuel up para manatili ka nakatayo sa ngayon? And for the moments na gusto mo nang sumuko, for the times na gusto mo nang mag-give up, go back to that dream. Gusto ko maging teacher someday. Gusto ko magkaroon ng business someday. Gusto ko makatulong sa pamilya ko someday. Gusto ko maging sikat na artist someday. Then go back to that dream. Kasi the moment we go back and we remind ourselves of our dream, then unti-unti maibabalik natin yung confidence, yung courage natin to move forward. Ngayon, Kuya Carlo, yun muna yung kwento na gusto kong ibahagi sa kanila. And the two questions na gusto ko po sana pagnilay-nilayan nating lahat is number one, sasuko na lang ba o lalaban ka pa? At pangalawa, what was your dream? Ano ba yung pangarap mo? At panabalikan mo yon, at pag nabalikan mo yon, maaring ma-refresh ka ulit and, decide again to what step you're gonna take. Ikaw, Kuya Carlo, na pong nais niyong idagdag? Well, very nice yun, para sa atin na yung mga tanong, yung mga ganyan, it would just remind us para magbalik. Pero yun nga, whether we face, there are times, kapatid, minsan nasasagot nila based sa utak na lang talaga ng tao, ganun. Pero yung puso nila nandun pa rin sa yung sa depression. So parang nawawala ng saysay ang kanilang buhay. Pero yun nga, ang akin na gusto kong isa sa inyo, kapag, mga kapatid, nasagot niyo yung mga tanong ni Joas, pero parang nandun pa rin ang inyong nararamdaman, huwag kayong mag-atubiling tumawag sa ating number 0916-296-6625 o mag-chat na lang kayo sa ating mag-comment kayo and we will try to reach, abutin namin kayo. Kung hindi man kami, bago ka gumawa ng ibang mga desisyon mo sa buhay, yung katulad nun, buti na lang nakakita siya ng kalapati. Pero kung hindi man, bago mo gawin ang desisyon, subukan mo munang mag-text sa mga kaibigan mo at sabihin mo yung kalagayan para makakuha ka ng response mula sa kanila. And at least you would ma-divert muna yung isip mo sa mga hindi mo magandang planong gawin at maaaring yung kalungkutan mo mawawala kapag meron kang matatanggap na text. Regardless of good or bad na response sa text sa'yo, at least merong nag-reply sa'yo. That means you are important. Para ganun lang yun sa akin, Kuya Joas. Yes, Kuya. Tama-tama yan, Kuya Carlo. Maisingit ko lang, before kasi na-mention ko na they can message me sa aking Facebook account. So, pwede pa rin naman until now, pwede kayo mag-message. Kung gusto niyo po ng kakwentuhan, konting advice sa buhay, wag lang pong pera, okay? Wag po muna financial. Ay, Joas. Joas, po. Pagdating naman sa pera, pwede silang lumapit sa akin. Ay, Kuya Carlo, pwede bang lumapit sa'yo ngayon? Oo, dahil ang gagawin namin dalawa, mananalangin kami, hihingi kami sa ating Panginoong Diyos. Yes. Dahil yun yung gagawin ko. Kaya ako sinasabi ko, may problema kayo sa pera, lumapit kayo sa akin. Mag-a-agree ako sa inyo sa prayer at atin yung ihingi sa Lord. Yeah, tama yan, Kuya Carlo. Opo, pero tama po yan, Kuya Carlo, no? Yan, going back to what I'm saying po, pwede niyo po akong i-search sa ating Facebook,
Hanapin nyo lamang po Joash Rabi Boqueren. Yun po ang buong pangalan ko. Feel free to follow, message, or add me as your friend. Okay lang po yan. Basta kaya kitang tulungan, gagawin natin yan. Ngayon, Kuya Carlo, gusto ko lang po i-emphasize ulit kasi mukhang hindi clear yung pagsabi ko kanina, no? Jeremiah 29:11. Yan po ang gusto kong sabihin sa lahat, no? Na ang sabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and the future. Yan, klaro na po para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Ngayon, Kuya Carlo, pansamantala muna tayo magpapaalam para sa ating pagbabalik. Pag-uusapan naman natin ang dapat nating gawin, dapat nating i-consider pagdating sa usaping depression. Kaya Kuya Carlo, bago tayo magkaroon ng konting break, may nais ka muna bang sabihin sa ating mga tagapakinig? Ay, gusto kong i-share ang awit na ito na ating ipi-play. Gusto nating i-dedicate yan sa inyo mga nalulungkot, sa inyo mga nadidepress. Nawa ang music na ito magbibigay ng meaning sa inyo, ng inspiration in life. At yung namang mga maligaya dahil nagse-celebrate ng birth, may mga celebration kayo. May this song add color to your day. So, yun lang, Joas. Okay, Kuya Carlo, happy birthday sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At gayon din, enjoy the music and we will be right back. Sa aking pagtahak sa landas ng buhay, iba't ibang pasanin ang masusumpungan. Minsa'y may kalungkutan, minsa'y may pangamba, walang katiyakan at pag-asa. Okay, sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin. Nararanasan ko, di man maunawaan, paraan niya't kalooban, kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Pagtitiwala ko, may mga bagay na di maintindihan, na ang dakilang Diyos lamang ang tanging may alam. Subalit nung si Kristo ay nakilala ko, isip nga payapa'y aking natamo. Okay, sarap isipin na ang Diyos ay may layunin sa bawat suliranin. Nararanasan ko, ang puso ko'y panatag sa biyaya niya't kalinga. Kay Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Sadyang karapat dapat siyang papurihan. Ang buhay at lakas ay Nagbabalik po ang palatuntunang May Kasama Ka. At ito po si Kuya Carlo kasama si Kuya Joas. Ang May Kasama Ka ay mapapakinggan po bawat Sabado alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Ang May Kasama Ka ay mapapakinggan nga po dito sa 1116 DXAS. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At ang FEBC ay isa pong miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at non-profit, non-commercial, donor-based radio station.
Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo sa lahat. Kung nais nyo po maging kabahagi, maging partner ng ating radio ministry, pwede nyo po i-scan ang QR code ng ating GCash at mga bank accounts para po sa inyong mga donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang send us a message para po ma-acknowledge namin at mapasalamatan namin kayo formally. Maraming salamat po sa inyong partnership with us. And God bless you po. Kuya Joas, ituloy na natin ang ating discussion ngayon. Opo, Kuya Carlo, no? Pero bago tayo magpatuloy, iniimbitahan po namin lahat kayo, mga patuloy na sumusuporta, nakikinig at nakikibahagi sa ating programa. Ngayon pong buwan ng November ay marami po tayong naka-line up ng mga panauhin. I think mag-start po yan ng November 5 onwards. So kung nagkaroon tayo ng series last month na may pamagat na There is Still Hope in Darkness, ngayon naman po ay iba't iba naman po mga panauhin ang ating iimbitahin patungkol sa parenting, patungkol sa business. And Kuya Carlo, no, meron din po akong na-invite. Meron tayong magiging guest na she will talk about autism. And yan, abangan niyo po ang mga episode natin tuwing Sabado po yan, alas 8:30 hanggang alas 9:30 tuwing umaga. Kuya Carlo, pagpapatuloy natin sa usaping depression, alam naman natin yung mga issues na naganap at nangyayari sa ating paligid. And Kuya Carlo, gusto ko ituloy yung pangatlong kwento. At dito po ako magtatapos sa kwentong ito. Ito yung last story na gusto kong ibahagi sa ating mga listeners. Ito po, a friend of a friend naman. Ito po, wala po siyang disability. And sabi nga po natin, madalas natin naririnig na kung sino pa ang pinakamasasaya mga tao, sila pala kung minsan ang pinakamalulungkot sa loob. And alam ko, may mga kakilala ko yung ganyan, very happy in the outside, but they are very sad pag sila na lamang mag-isa. And ito pong kwentong ito happened, I think, a year or two. And ito nga po yun, ang nangyari po diyan. Ito pong kaibigan ko na ito ay committed suicide. And nobody knew about it. Wala namang alam ang iba kung anong pinagdadaanan niya. Kasi pag nakita mo siya, he's very positive. He's very happy. Kumbaga, wala sa kanyang vocabulary ang gawin yan. Kaya nagulat na lamang ang kanyang kapamilya, mga kaibigan, na ito pala ay nangyari na sa kanya. Pero ito pong kwentong to, mga kaibigan, ito pong kaibigan ko na to, na-meet niya pa to, yung taong ito. Nagkita pa sila, nagkakwentuhan, nagkakumustahan, and okay naman daw siya. And yet, it happened, no? Parang weeks or months after, he committed suicide. And I think, base sa pagkakaalala ko, may siya mag-bike. And yon, nag-suicide po siya. And yun po yung lesson na gusto nating i-elaborate o i-emphasize ngayon. Di ba kanina may tanong po ako na susuko na lamang ba or lalaban? Ikalawang tanong is, what was your dream? Ngayon naman po, ito po yung mga tip naman para mas maunawaan natin ang pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. Kasi sometimes or oftentimes, maraming aspects yan. Maraming mga factors why they are feeling depressed. Number one, pwedeng sila ay traumatized. Pangalawa, maybe they were or they experienced something na nag-change sa kanilang perspective, na kanilang disposition sa buhay. At marami pa pong mga factors yan. And ang gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo na we should always look after our friends and families. Hindi porket nakita mo siyang masaya, talagang 100% masaya yan. Sometimes we people, we tend to disguise, we tend to hide our feelings kasi pakiramdam natin, mahuhusgahan po tayo. Pakiramdam natin na tayo po ay ma-judge na, naglulungkot-lungkutan siya, problemado siya.
nawala na po kasi sa atin or bihira lang po sa atin kasing i-acknowledge yung totoong nararamdaman ng tao. That's why, whenever you ask someone, kamusta ka? And ang sagot nila, okay lang. Minsan isipin natin, totoo bang okay lang yung taong yan? Totoo bang okay pa talagang pinagdadaanan niya? Okay ba talaga ang kaniyang kalalagayan sa buhay? O yung okay lang is okay lang para masabing okay lang siya or okay lang para masabing okay siya sa status na meron siya ngayon. Pero yung bigger picture, yung pinakakalooban nun, hindi natin alam. That's why we should always look after our friends and families. Walang mawawala sa atin if we send them message, kumusta, or we send them inspirational videos or message, or sometimes if you have time, you spend time with them. Wala namang mawawala sa atin. Kung minsan iniisip natin, hala, busy ako, busy sila, pera yan, gagastos tayo, mga coffee shop tayo, then make it simple. We should not, kumbaga, hindi naman kailangan gumastos tayo, hindi man kailangan marangya, bongga, or extravagant ang pangangamusta natin or pagbabond natin sa ating kapamilya o kaibigan. You know what? The simplest things in life are the most valuable, I think, as of the moment, lalo na sa mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin. The simple things in life are the most valuable. No, the time that we spend, the memories that we share, and of course, the words that we say. Ito po mga kaibigan na very important to na maalala natin with regard to depression. Hindi lang kasi ang depression, yung personal siya pinagdaanan, na wala ng trabaho, nagkasakit, na bully, or so on. Ang depression also ay mga factors yan like emotional abuse. Yung mga words na binabanggit natin, lagi natin tatandaan yan that when we talk to people, we should think, ito bang sasabihin ko could either build or destroy that person? Kasi may iba sa atin. For example, ako, malungkot ako deep inside, may pinagdadaanan ako, depressed ako. Pero pag humarap ako sa mga tao, of course, I have to give the wonderful smile I can para to hide my feelings at some point, para hindi ako ma-judge na emo ako, emotional ako. So I have to smile. I have to fake everything. Tapos bigla kang may makakausap na tao na bigla kang sasabihan na hindi maganda or sasabihan ng mga bagay na hindi naman related sa'yo. Then those words can also lead to, kumbaga, mas lumala pa yung pinagdadaanan ng taong ito. That's why, yun po ang gusto ko pong i-share sa inyo na number 1, we look after friends and families. Number 2, matuto po tayo maging inspirasyon sa ibang tao. Hindi po tayo maging distraction sa kanila. And number 3, communicate with them. Wala namang masama sa pagkikipag-communicate sa kanila. Kasi itong mga taong itong kailangan nila a village that accepts and embrace them, a community that could help them become better. Alam natin na itong depression, hindi ito simpleng issue lang na at one day okay na yan, isang check-up lang or isang program lang, okay na yan. Hindi man sa ganun yan. It will take time. But at least, tayo po mga nakikinig dito ngayon, think of something that can contribute para ma-ease yung kanila pinagdadaanan, matulungan sila, and huwag na tayong mag-add sa problema like bullying them, neglecting them, destroying them by our actions and decisions, and above all, isa pa tayo sa makapag-contribute ng hindi maganda by not showing a good example. Yun lang, Kuya Carlo, gusto ko munang ibahagi. Ikaw naman po. Ay, nako, Joas, talagang yan sinasabi mo, tumpak na tumpak talaga yan. Kaya nga, and at the same time, pwede din natin kasing sabihin nyo nga, tama yung sinabi mo, isang point na hindi to one-time, big-time event. Ito ay patuloy na nangyayari consistently. Lalong-lalo na bali. Sa ngayon kasi, kino-consider yung depression ay illness eh. Sakit yan. And patuloy, constantly, meron silang kailangan kaagapay. Tama ka din doon yung sinabi mo. Alam mo, kahit na minsan isang maliit na salita lang, ito yung magkukos sa kanila mag-trigger sa kanilang depression uli. Parang ganun. Parang kasama, hindi naman sila bipolar, pero pag yung madalas sila ganun, nagtampo agad sa'yo, pero tapos later on, naglulugmok na sila. Pwede natin makita yung sabi natin ang symptoms. Pwede natin makita ang mga taong ganyan,
yung nawawala silang ganang kumain, nagse-seclude sila, hindi na sila nagsasalita. Ito, again, okay yung minsan nagse-seclude tayo for us to regain strength. Pero kapag nakita mo ba yung kaibigan mo talagang nagse-seclude na, kailangan mo na itong asikasuhin, kapatid. Again, constant, yung sabi mo, constant na pag-aalalay, samahan sila. Pero more than, hindi naman natin sila talagang pwedeng samahan sa lahat ng panahon. Alam mo, yung isang nakita kong magandang magawa natin is continually lift them up in prayers. Yun. Balik kapag meron kang kaibigan, ipagdasal mo sila, isama mo sila sa panalangin. Mamaya-maya, imbitahin ko si Kuya Joas to pray for. Hindi lang natin alam, kapatid, madami sa mga Pilipino gano'n nangyayari. Alam mo, maging sa isang di ba sa Japan, ang depression ay mataas din. Workaholic sila, madami silang trabaho. Nabasa ko to isang article, pero mataas ang kanilang depression rate. And ang end result ng depression ay suicide nga. Yun yung ang mga depressed na tao, ang kanilang solution ay suicide. Sana tayo, at least kung meron tayong friend, pwede natin silang samahan along the way. And ang gusto ko din idagdag, Joas, kung ikaw, kapatid, nararamdaman mo na meron kang ganon, hindi masama, aminin mo yan. Ipagsabi mo sa mga kaibigan mo. Meron ako isang pamangkin Sinabi niya talaga, palagay ko, siya mismo, nagpunta siya sa, hindi nakakaya kung magpunta ka sa psychiatrist. Hindi masama yun. Seek medical and professional help. Kung ikaw mismo nararamdaman mo, kung ikaw ay may kaibigan ka na nararamdaman mo ganon, with much care, pwede mo sila i-encourage to seek medical and professional help. Yan lang, Joas. Tama yan, Kuya Carlo, we should, if you think you need to, why not, Kumpara yan sa ikabubuti mo, wag natin ikahiyayan to seek medical or professional help dahil it will at least help you feel better and become better. And Kuya Carlo, tama kayo kanina, nasabi mo prayer, that's very important. That is one of the powerful ways para kahit papaano matulungan natin yung mga taong nakaka-experience ng ganito. And Kuya Carlo, gusto ko lang din i-emphasize, bakit kaya kwento ni Joas yung kwentong yon, 3? Gusto ko lang makita ninyong lahat na yung first 2 stories revolve around persons with disability, and number 3, the story that I told you, the third one, is all about a normal individual, Isang estudyante, isang kabataan. And ang ibig sabihin ko doon is lahat po tayo maaring makaranas yan. Hindi yan para lang sa mga mayayaman, hindi lang yan para sa mga matatalino, hindi lang yan para sa mga may disability. Lahat po tayo at some point pwede nating maranasan yan. Hindi po tayo, hindi yan para sa particular group lang, kundi all of us can experience that. That's why nandito kami ni Kuya Carlo para kahit paano matulungan namin kayo on how to deal it, matulungan namin kayo kung paano ba natin ma-overcome yung mga bagay na ito. And gusto ko rin po idagdag na again, wag po nating gawing joke or gawin natin na katatawanan ang mga mental issues like this kasi hindi po siya tama at hindi rin siya makakatulong para sa ating mga tao na nakararanas ng ganitong sitwasyon. And the last advice I can give you before we end in prayer, Kuya Carlo, because limited yung time natin. Gusto ko lamang po na lagi po natin tatandaan yung dalawang to. P and F. Ano yung P and F na to? Proud Filipino. Tama yon, maging proud Filipino ka. Pero yung P and F po stands for P for prayer and F for fight. Pray and you fight. Pray and you fight. Sa suko lalaban, ano bang pangarap mo? Lagi po nating i-remind sa ating mga sarili yan. And sana,
kayo po nakikinig sa amin ngayon ni Kuya Carlo ay maging kaagapay, maging kasama ka para maiahon sa kadiliman ang taong nakararanas ng depression. Kuya Carlo, before we end, may nais ka bang batiin dahil medyo limited na lang po ang ating oras? Well, again, it's very rewarding, kapatid, yung ako, yung mga taong natulungan ko sa pagdating sa depression. Alam mo, on our end, tayo kapag nakatulong tayo, very satisfying, kapatid. Meron akong isang estudyante, talagang meron siyang medication, kapatid, towards yun, para maibsan ang kanyang depression. And meron nga panahon, tinawagan ako sa bahay ng kamag-anak niya dahil nagkulong sa kwarto at takot sila, yung walang sino makausap. So again, merong sacrifice on our end na tumulong, ano. Pero the middle of midnight, pinuntahan ko. And then, alam mo, nung ngayon, we are happily, kahit estudyante siya, parang best friend ko siya. And napansa, yung sabi niya, teacher, kapag naalala ko yung nangyari sa akin noon, I thank you for your sacrifice. Very rewarding, kapatid, kapag meron tayong makita na nagkaroon ng liberation, na naging set free towards depression, and they succeed in life. So again, to all those people, friends, and hindi tayo hindi tayo nag-iisa. Meron kang kasama at nagbigay si Joas ng kanyang number. Thank you, Joas, for offering yourself to the world to be a friend to everyone. Yes, Kuya. Siguro, Kuya, let's end in prayer kasi medyo patapos ang ating programa. Okay lang po ba yun? Ay, sige, kapatid, please take the pleasure of praying for everyone. Yes, mga kaibigan, more than the stories, the encouragement Kuya Carlo and I can give you, the most, I think, beneficial or expedient for you guys is this prayer na sana ma-remind tayo na we are not alone in this battle, we are not alone in this journey. There is someone up above looking and always willing and ready to carry us all the way. So mga kaibigan, I am inviting you to pray together. Heavenly Father, we come before your presence, thanking you for this day na napakinggan po namin ang mga kwentong ito, ang mga inspirasyon na magpapatuloy pong magbigay sa amin ng kaliwanagan patungkol sa depression. Lord God, pinapanalangin po namin ang bawat isa na nakararanas ng depression, na bigyan niyo po sila ng liwanag, na maintindihan na meron pa po silang purpose sa buhay. Sabi niyo nga po sa Jeremiah 29 verse 11 na meron po kayong inilaan na magandang plano at kinabukasan para sa kanila. Kung kaya pinapanalangin po namin that you open their heart, their mind, their spirit to understand that life is not yet, or ang buhay po na ito ay hindi lang para makaranas ng kalungkutan, but there is more to life to enjoy and to relish. And kami po na nakikinig sa inyo sa programang ito, maging pagpapala rin po kami makatulong sa bawat isa na maging masaya, maunawaan ang kanilang purpose sa buhay, at higit sa lahat ay ma-enjoy namin ang buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Ito pong aming panalangin na may pagpapasalamat, pagpapakumbaba, at binabalik po sa inyo ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Well, Joas, ako bago tayo magtatapos, palagi ko rin talagang i-remind ang bawat isa. Ang lakbay ng buhay natin, mahaba pa ito. At puno ng challenges, puno ng pagsubok, maaring madidepress ka. Pero hang on there, kapatid, dahil may kasama ka. Maraming salamat mga kaibigan. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan. Ikaw pa hanggang sa susunod na Sabado, ito ang programang May Kasama Ka.
niyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.